Pahayag ni Jacob tungkol sa kanyang mga anak. Genesis 49 verses 1 to 33. Ipinatawag ni Jacob ang kanyang mga anak at sinabi, "Lumapit kayo sa akin at sasabihin ko sa inyo ang mangyayari sa inyo sa hinaharap. Kayong mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Si Ruben ang aking panganay na anak, sa lahat kong supling ay pinakamalakas. Mapusok ang loob, baha ang katulad, bawat madaanan ay sumasambulat. Sa kabila nito'y hindi ka sisikat, hindi mangunguna, hindi matatanyag, pagkat ang ama mo ay iyong hinamak. Dangal ng aliping asawa ko ay iyong winasak." Simeon at Levi na magkapatid, ang sandati ninyo'y ipinanlulupig. Sa usapan ninyo'y di ako sasali. Sa inyong gawain, hindi babahagi. Kapag nagagalit, agad pumapatay. Lumpo pati hayop kung makatuwaan. Kayo'y sumpain sa bangis at galit, sa ugali ninyo na mapagmalabis. Kayo'y magkawatak-watak sa buong lupain, sa buong Israel ay pangangalatin. Ikaw naman, Judah, ay papupurihan ninyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan. Muling pagkukubli matapos pumatay. Ang katulad ni Huday, leong nahihimlay. Walang mangangahas lumapit sino man. Setrong sagisag ng lakas at kapangyarihan. Sa kanya kailan may hindi lilisan. Mga bansa sa kanya'y magkakaloob, mga angkan sa kanya'y maglilingkod. Batang asno niya doon natatali, sa puno ng ubas na tanging pinili. Mga damit niya'y doon nilalabhan, sa alak ng ubas na lubhang matapang. Matay namumula dahil sa alak, ngipoy pumuputi sa inuming gatas. Sa baybayang dagat doon ka, Zebulon, ang sasakyang dagat sa iyo'y kakanlong. Ang iyong lupa ay aabot sa Sidon. Malakas na asno ang katulad mo, Isakar, ngunit sa kulungan ka maglulumagak. Nang kanyang makita iyong pahingahan, ang lupain dooy tunay na mainam. Tiniis niyang makubkob sa pasan, nagpapaalipin na kahit mahirapan. Si Dan ay magiging isang pangunahing katulad ng ibang pinuno ng Israel. Ahas na babagsik sa tabi ng daan, na handang tumuklaw sa kabayong daraan upang maiuhulog itong iyong taong sakay. Sa pagliligtas mo, O Diyos, ako'y maghihintay. Haharangin ni God ang mga tulisan, lalabanan niya at magtatakbuhan. Ang bukid ni Asher ay pag-aanihan ng mga pagkain ng taong marangal. Si Naphtali naman ay tulad ng usa. Malayat ang dalang balitay maganda. Si Jose naman baging na mabunga. Sa tabi ng bukal nakatanim siya.
paakyat sa pader ang pagtubo niya. Mga pangangaso ang nagpapahirap, hinahabol siya ng palasot sibat. Subalit ang iyong busog ay nananatiling malakas. Ang iyong mga bisig ay palalakasin. Ang dahilan nito'y ang Diyos ni Jacob, pastol ng Israel, matibay na muog. Diyos ng iyong amay, siyang sasaklolo, ang makapangyarihang Diyos, magbabasbas sa inyo. Magbuhat sa langit, bubuhos ang ulan, malalim na tubig sa lupa'y bubukal. Dibdib na malusog, pati bahay batay, pagpapalain dit, kanyang babasbasan. Darami ang ani, bulaklak gayon din. Maalamat na bundok ay pagpapalain, pati mga burol, magkakamit aliw. Pagpapalang ito, nawa ay makamit ni Joseng nawalay sa mga kapatid. Tulad ni Benjami, lobong pumapatay, sumisila ito ng inaalmusal. Kung gabi, ang huli, pinaghahatian. Ito ang 12 anak ni Israel, at gayon sila binasbasan ng kanilang ama, ayon sa basbas na angkop sa kanila. Pagkatapos sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, "Ngayoy papanaw na ako upang makasama ang mga ninunong na mayapanan. Doon ninyo ako ililibing sa pinaglibingan sa akin ng mga magulang ko. Mga magulang, sa yungib sa bukid Efron sa Heteo. Ang libingang iyo'y nasa Makpela, sa silangan ng Mamre, sa may Kanaan. Binili iyon ni Abraham, at doon siya inilibing, pati ang kanyang asawang si Sarah. Doon din inilibing ang mag-asawang Isaac at Rebecca. At doon ko rin inilibing si Leah. Ang bukid at yungib na iyon ay binili nga sa mga Heteo." Pagkatapos masabi ang lahat ng ito, siya ay humimlay at namatay. Jacob blesses his sons. Genesis 49, 1 to 33. Then Jacob called for his sons and said, "Gather around so I can tell you what will happen to you in days to come. Assemble and listen, sons of Jacob. Listen to your father Israel. Reuben, you are my firstborn, my might, the first sign of my strength, excelling in honor, excelling in power. Turbulent as the waters, you will no longer excel, for you went up unto your father's bed, unto my couch, and defiled it." Simeon and Levi are brothers. Their swords are weapons of violence. Let me not enter their council. Let me not join their assembly. For they have killed men in their anger, and hamstrung oxen as they please. Cursed be their anger, so fierce their fury, so cruel. I will scatter them in Jacob and disperse them in Israel. Judah, your brothers will praise you. Your hand will be on the neck of your enemies. Your father's sons will bow down to you. You are a lion's cub. Judah, you return from the prey, my son. Like a lion,
He crouches and lies down like a lioness who dares to rouse him. The scepter will not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until to him it belongs, shall come, and the obedience of the nation shall be his. He will teeter his donkey to a vine, his colt to the choicest branch. He will wash his garments in wine, his robes and blood of grapes. His eyes will darker than wine, his teeth whiter than milk. Zebulun will live by the seashore and become a heaven for ships. His border will extend towards Sidon. Issachar is a raw-boned donkey, lying down among the sheep's pen. When he sees how good his resting place and how pleasant is this land, he will bend his shoulder to the burden and submit to forced labor. Dan will provide justice for his people. As one of the tribes of Israel, Dan will be a snake by the roadside, a viper along the path, that bites the horse heel so that its rider tumbles back down. I look for your deliverance, Lord. God will be attacked by a band of riders, but he will attack them and their heels. Asher's food will be rich. He will provide delicacies fit for a king. Naphtali is a doe set free that bears fruitful fawns. Joseph is a fruitful vine near a spring, whose branches climb over the wall. With a bitterness anchors attacked him. They shot at him with hostility, but his bow remained steady. His strong arm stayed limber, because the hand of the mighty one of Jacob, because of the shepherd, the rock of Israel, because your father's God, who helps you, because of the Almighty, who blesses you with blessings of the skies above, blessing of the deep spring below, blessings of the breast and womb. Your father's blessings are greater than the blessings of the ancient mountains, than the bounty of the age-old hills. That all these rest in the head of Joseph, on the brow of the prince among his brothers. Benjamin is a ravenous wolf. In the morning he devours the prey. In the evening he divides the plunder. All these are the 12 tribes of Israel, and this is what their father said to them when he blessed them, giving each the blessing appropriate to them. Then he gave them their instructions. I am about to be gathered to my people. Bury me to my fathers in the cave in the field of Ephron and Hittite, the cave in the field of Machpelah, near Mamre and Canaan, which Abraham brought along with the field as a burial place from Ephron the Hittite. Then Abraham and his wife Sarah were buried. There Isaac and wife Rebekah were buried. There I buried Leah. The field and the cave in it were bought from the Hittites. When Jacob had finished giving instructions to his sons, he drew his feet into the bed, breathed his last, and was gathered to his people.